Stricto lang akong pastor katulad ni Benevante. Iwan ko lang. Hindi na kayo makasimba next week. Huwag kang pumasok rito pag hindi ka marunong mag-tights. Ganunin ka nun. Oo. Ganon kay strict sa Pilipinas, Brad. Kala ninyo. Pag nag-implement ang isang church ng first fruit, huwag kang pumasok dito. Doon kasi ba magsimba. Hindi ka marunong mag-first fruit. Oo, kasi ano yun eh. Biblical yan, kapatid. Alam niyo ba yung first fruit? Next year, mag-implement tayo ng first fruit. Ang gawin natin, para hindi tayo mahirapan, kasi isang buong sweldo yan eh. I-chop natin ng 6 times. Oh. Halimbawa, ang sweldo ko is 10,000. I-divide ko siya ng 6 times para hindi ko mahirapan. Ganun. Mayroong mga programa ang mga churches ng ganyan. Para hindi mahirapan nga yung mga kasi siyempre practicality ganon. Pero kung kaya ng isang miyembro na bigay buong first fruit, walang question doon. Biblical yun eh. Di ba? Sa mga hindi miyembro dito, mag-first fruit pa rin kayo. Para walang ligtas kayo. Huwag kayong magsimba dito pag hindi kayo mag-first fruit. Hindi. Ang mga hindi miyembro dito, ang first fruit nila sa kanilang church yan. Pero, hindi nangahulugan na kaming miyembro dito ng first fruit, kayo hindi magbigay. Magbigay kayo as a seed of commitment. Yan. Okay. So, debatihin lang natin yan pagdating ng panahon kung biblical ba yan o hindi. Alright? Tawag sa opas na Brad. Yung hindi membro dito, magbigay ng first fruit nila in the form of seed of commitment. Yan. Pero hindi yan. Hindi, kasi first fruit nila sa kanilang church yan eh. Yung first fruit ninyo, hindi yung first fruit but seed of commitment. So, para hindi tayo mahirapan, i-chop natin ng 6 times. Yan. Pwede yan. Ganun. Para hindi mahirapan. Subukin ninyo. Yung preaching ni Brother Lemuel, uy, Brad, biblical yun. Yun lang ang tanging paraan para palubuhin ng Diyos yung kamalig mo. Pupunuin ng Diyos yan. Believe. If you believe in the Word of God, mangyayari sa buhay mo yan. I am the living testimony. When I give my tithes, Lord, ibigay. Kahit pagkulang-kulang na yung nangyayari, okay lang. Pero salamat sa Panginoon, finally, Studio 65 na ang aking ikama. Nalipat din ako finally. Di ko alam kung paano kumilos ang Panginoon. Basta lahat yan sa Ministry of Labor. Wala akong ginawa, kundi ang Panginoon ang nag-ayos niya. So I have to remember, I am remembering the Lord, my God, through my tithes and offering. My first fruit is doon sa Pastrana. Kasi doon ako na baptize. I am a member of the Church of Pastrana. Kayo naman, yung mga na-baptize dito, is membro kayo dito. So, pag nag-tithes kayo, yun ang sabihin ko nagpastor yung na-tithes na, yung na-baptize dito, yun, mag-first fruit. Pero ako, doon ako mag-first fruit. Para fair, magbigay na ako doon, magbigay pa rin ako dito. So, magkaroon ng yan. Ang church natin ay hindi mahirapan. Alright? Hindi mahirapan. No? Ganon lang yan mga kapatid. Gawin natin. Kasi sabi ng Panginoon, prove me now. Herewith, saith the Lord of hosts. The Lord of hosts. What is host? The angels. Okay. So, ganon siya. That is a big... ano yan eh? Sa Panginoon kasi yun eh. Hindi naman sa atin yun eh. Sa Panginoon yun. Ang Israelites, ginagawa nila yan. Kaya yung mga Israelites na yan, hindi talaga pagdating sa blessings, grabe yung blessing nila. Kasi nga, ang Diyos mismo nagturo sa kanila eh. Amen. Pagpalain naman tayo niyan eh. Alright? Talaga lungkot. Nakita ko sa mga mukha niyo, lungkot nila eh. Kabandihira. Murag mukhang sabi siguro Brother Lemuel, nagsisisi ako, Pastor. Binanggit ko yun. Tuloy magkaroon ng implementation. Yung pangalan ni Lemuel, King Solomon yan. Solomon man yung Lemuel sa Bible.
Si Solomon pa naman nagsabi, Brad, neither give me poverty nor riches. Kasi baka makalimutan ko ang Diyos pagka may riches kasi gusto niya gawin, maging kontento dapat sa buhay na, pero hindi naman siya kontento. Alam naman natin yan. Hindi siya kontento. Babae pa nga lang, hindi siya kontento. So, amen mga kapatid. So, just give me a few minutes sa ating pag-aaral, sa ating Friday's call. Continuation sa ating pag-aaral about Crystal Lake. Anong may bahay mo, Brad? First day niya po ngayon. Babalikan ko po siya. Ano siya? First day. First day? Ano yung first day? Sa babae. Okay. Babalikan ko po siya mamaya. Okay. Medyo nagka-cramming po nga. Okay. First day. Menstruation din yan, Brad? Okay. Kaya pala. Sige, okay na. Last week, yung pinag-aralan natin, continuous lang to sa ating pag-aral last week, no? Yung the pre-appearance of the Lord Jesus Christ in the Old Testament. So, we tackled that the pre-appearance or the pre-incarnate appearance of the Lord Jesus Christ in the Old Testament was in the form of Melchizedek. Agree? Tapos, the angels of the Lord. Kasi may kwento, yung angels of may kwento na pag sa tagpo ng, halimbawa, basahin mong buong chapter, sa unang tagpo pa lang, makikita mo na doon, and the angel of the Lord. Ganon. Alright? Alam ba? Ang tanong doon, talagang angel of the Lord ba talaga yon? Oo. Kasi pagdating sa mga sumusunod na mga bersikulo, makikita mo na na hindi angel hindi yung angel na yan na angel lang yan magsala kasi halimbawa katulad kay Isaac, si Abraham, sabi ng angel of the Lord, agad ang unang bunga doon. Pero pagdating doon sa mga succeeding verses, sinasabi na, I know thy faith because you did not withheld thy son from me. Di ba? From me. Yung mga words na yon, hindi pwedeng sabihin ng, Brad? May gumapang? Ano ba naman yan, Brad? Patayin mo na, Brad, kaya para hindi na siya makadami. So, sa sunod na mga bersikulo, because you did not withheld thy only son from me. So, from me, meaning, ang nagsalita doon, hindi talaga angel. Kasi pag angel ang magsalita, ba't sabihin niya, from me? Bakit? Diyos ba siya? Hindi. Ang angel hindi Diyos siya. Tandaan niyan, hindi Diyos ang angel. Created being siya. Pastor, saan ang bersikulo magsasabi na created being ang mga angel? Okay. Brad, open the book and open the Bible in the book of saan ba yun? Teka lang, brad, ha? Genesis chapter 2, verse 1. Okay. Genesis chapter 2, verse 1. Genesis chapter 2, verse 1. Okay. Anong sinabi dyan? Thus, during the creations of the Lord Jesus Christ dito sa mundo, ha? Remember, ang nag-create ng lahat ng bagay dito sa mundo si Jesus Christ. Amen? Siya ang nag-create. Okay? Walang lahat ng bagay dito sa mundo nung nag-create. During creation, walang lahat ng mga bagay na yun na hindi ginawa, kundi siya ang nag-create nun. No? Siya talaga, and for Him. No? Ganon. So now, thus the heavens and the earth were finished, and all the host of heaven. In the book, in the Hebrew Bible, yung host na words dyan ay malak. Okay? Napagkasulat. Malak. Malak meaning in the Greek language is angelus. Ibig sabihin angel. So, Jesus Christ is the Lord of hosts. Kung tawagin in the other books like book of Job, book of Psalm, pag binanggit na the Lord of hosts, the Lord of hosts, the Lord of the angels, ibig sabihin, it is Jesus Christ. And the work of the host, or the work of the malak, or the work of the angelos, or the work of angel, is what? To minister. To minister. That is in the book of Hebrews chapter
Hebrews chapter 2. Okay. Hebrews chapter 2 verse 13. Tingnan natin, Brad. And again, I will put Hebrews chapter 2 verse lang. Ilang Brad, ha? Bakit yun? Hebrews, James. Okay, 1 chapter 7. Hebrews 1 chapter 7. And of the angels, he saith, who maketh his angels spirit. Okay, ang angels and the spirit, form of spirits, and his ministers a flame of fire. Ibig sabihin, may kapangyarihan ang angel. And in verse 12, talon sa verse 12, Brad, verse 13, I'm sorry, verse 13, but to which of the angels saith he at any time, sit on my right hand until I make thine enemies thy footstool. In verse 14, are they not all ministering spirits? So that's the work of the angels, to minister. Servant of God, to serve God, to minister, magbantay, magmatsyag, tumulong, magbigay. Yan ang trabaho ng angel. Yung ibang angel na katulad ni Angel Gabriel ay a messenger. Yan. Okay? So, ganyan ang kapangyarihan ng angel. Okay? Sent forth to minister for them who shall be heirs of salvation. Who are the heirs of salvation? Mga mananampalataya. Alright? Tayo yung mga heirs of salvation. The believers in Christ. One who saves by faith in Jesus Christ. Okay. So, ganyan. And then, alam naman natin na ang angel ay hindi pumapayag na sila ay sambahin. Okay? In the book of Revelation. Ayaw nila yan. Bakit? Kasi alam nila ang opisina nila. Alam nila yung function nila. Ang may worthy of praises at worship ay ang Diyos lamang. Okay? Sadly, may isang angel doon na gusto na i-worship din siya. Okay? May isang angel na gusto din na magiging katulad siya ng Diyos. Hindi pwede. Bakit? Kasi the angels is only a created being like us. Okay. Amen? Maliwanag ko ba sa inyo? Yan ang mga pundasyon ng pag-aaral natin ng Christology because in relation to that the Lord Jesus Christ, the pre-incarnate appearances of the Lord Jesus Christ in the Old Testament, He uses angels. Bakit He uses angels? Because no one can see the Lord or no one can see God and live. Walang pwedeng makakita sa Diyos at mabubuhay. Ano ibig sabihin? Lahat na makakita sa Diyos, mamamatay siya. Kaya kinakailangan ang Diyos ay magkatawang tao para ma-fulfill niya ang kanyang function, ma-fulfill niya ang kanyang ministry to redeem the world. Bakit? Sa papanong paraan? Para pwede na siyang sugatan. Kasi ang kanyang dugo, ang kanyang pangbayad sa ating kasalanan. Amen. Maliwanag sa inyo yan. Okay? May mga soteriology yan, pero sa ating pag-aaral ay Christology. Amen ho ba? Now, continue sa ating pag-aaral about the pre-appearance of the Lord Jesus Christ or the pre-incarnate of the Lord Jesus Christ in the Old Testament. So, it is by angel of the Lord. Okay. Now, pag sinabi mong Lord na all capital, it is God. Elohim in the Hebrew text. So, it is God. Who is the head? Who is the head of it? God the Father. The second member, God the Son. And the third member is God the Holy Spirit. They are all equal. Okay? They are all equal. So, pag Lord na capital L,
then followed by small letters, it is refers to the Lord Jesus Christ. Ano ang patunay niyan? Doon sa Book of Psalm na, the Lord or God Elohim said to my Lord. Ayan, ganun ang patunay niyan. Hindi maintindihan nila yan kasi nga ibang klase naman katuruan nila. Sa atin, biblical. Okay ho ba? Christology. Now, sa pag-aaral nga sa pagpatuloy, the angel of the Lord the angel of the Lord displays omnipotent judgment. Omnipotent judgment. Ano yung omnipotent? All powerful. Alright? Ang omniscient, all-knowing. Ang omnipresent, ibig sabihin, everywhere. Okay. So, the angel of the Lord displays omnipotent judgment, makapangyarihan, all-powerful na judgment. Kanino? Sa Sodom and Gomorrah. Kasi angel of the Lord ang binanggit doon eh. Noong si Abraham ay binisita ng angel, on the first hand, noong nagsabi ang Panginoon na, yung asawa mo ay magbubuntis yan, maglilihi yan, ganito, ganyan. At babalikan kita sa pagdating ng after the right time, babalik ako sa iyo. Angel ang nakaharap ni Abraham noon. Pero actually, hindi yan angels eh. The Lord Jesus Christ. Bakit? Kasi yung mga salitaan doon, yung mga lingwahe na ginagamit, hindi magagawa ng angel yun eh. Okay? Kundi ang Diyos lang makakagawa nun. Oo. In the entire Bible, wala kang makikita na ang mga angel ay nagprophesy. Wala. Hindi nila function yan. Hindi nila trabaho yan. Ha? Ang nagpo-prophesy, the Lord. Di ba? Kaya nga nasabi niya kay Abraham, itong magkaanak yan. Oh. Tapos ang unang bungad agad doon, angel of the Lord. Tapos ang ginawa ni Abraham, nag-worship siya. Winorship niya ang angel. Oh. Doon sa Book of Revelation, ang angel hindi napapasambay. Pero doon sa nung binisita siya ng angel of the Lord, sinamba ni Abraham. Therefore, it was the Lord. Hindi yan angel. Yon. It was God, the pre-incarnate or the pre-appearance of the pre-incarnate Jesus Christ in the Old Testament as the second member of the Holy Trinity. Naunawaan ninyo, nasundan ninyo ang pag-aaral natin. Oh. Okay? Ganon yan sa Christology. Oh. Pasalamat kayo. Pasalamat tayo mga kapatid. Pinagpala tayo. Libre ang Bible School din dito. Sa iba, may bayad din. Mahal pa naman maningil. Ayos ah. Ang mahal ng singil mo. May nakita ako eh. Mahal man singil yan. Oo. So, atin, the angel of the Lord displays omnipotent judgment. Open the Bible in the book of Genesis chapter 19, verse 1. Chapter 19, verse 1. Ano sinabi diyan? And there came two angels. Maliwanag. Ha? Noong susunugin na, bugunawin na ng Diyos yung Sodom and Gomorrah. Ano sabi diyan? And there came two angels to Sodom at even, and Lot sat in the gate of Sodom, and Lot seeing them rose up to meet them, and he bowed himself. Okay, tamo. He worshiped. Alam niyo si Lot, akala mo kahit palot-lot lang yun. Ha? Alam niyo ba yung Arabic ng bading? Alam niyo ang Arabic ng bading? Sharmota. Sharmota. Pok-pok yun eh. Sharmota. Ang Arabic ng bading, loti. Lodi. Okay? Loti. Pag makausap niyo mga Arabo dyan, loti. Likewise. May ganun naman ako katrabaho, Pastor. Pag sinabing loti, alam na, bayot. Okay. So, anong sinabi dyan sa Genesis chapter 19 verse 1? Kapatid, ang sabi dyan,
And there came two angels to Sodom at even, and Lot sat in the gate of Sodom. Ang una dyan actually, si Lot, nandoon pa sa labas actually. Sa labas pa siya nakatira eh. Kalauna, nandoon na siya sa gate, kapatid. Sa sunod na mga pangyari, nasa loob na talaga siya. Oo, nag-increase ba? Nag-develop, nag-progress yung kanyang buhay. Kapatid, bakit? Nasa loob na eh. Ganon. May preaching ko na dati, na ang mananampalataya, ganyan, minsan. Oh, pag hindi siya nag-iingat ng kanyang decision making, nasa labas mo na siya ng worldly. Oh, pastor naman, dito lang naman ako labas, pasok dyan. Alam ko naman na beer house yun. Ganun ba? Alam ko naman na sabong yun. Hindi ako dyan, pastor. Susunod na mga ba, kukompromise na, makita mo na, nasa gate na siya eh. Nasa gate na ng Brad, ba't ka nandyan? Nasa gate, ano ba? Pastor naman, security guard lang ako dito. Parang ganun ba? Pagsunod ng mga balik mo after, nasa loob na, Brad. Bouncer na. Pastor, bouncer lang. Grabe nun, pastor. Ano po, manager? Floor manager lang naman ako ito, pastor. Yari ka na ngayon. May inakbayan ka na ngayon, Brad. Huwag mong sabihin, floor manager ka pa rin. Ihatid na sa taxi, pastor. Nanukulog to, tinuruan ko ng salvation yan. Bihira ka talaga. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Hindi ka mag-iingat talaga eh. Kaya mag-ingat kayo sa mga mga bahay ninyo. Huwag niyong ilapit sa mga Brad, yung kayo ba? Masisilo kayo, masisilaw ba, ganun ba? Huwag niyong gawin yan. Pag sinabi kayo ng mga bahay, malayo sa ganun. Huwag niyo lang ilapit doon sa Philippine Arena. Kaya magulat na lang kayo, nagpipreach ka na doon sa loob. Iglesia ni Cristo yun eh. Magsama mo ngayon sa Marcolita. Ibuboto po naman na yun sa pagkasenador. Mga kapatid, tingnan mo ang ginawa ng Diyos. And there came two angels. And then, pagkatapos dyan, so alam mo naman ang istorya nito. May dalawang angel, pumunta doon kay Lot, at ang nangyari, gustong kuyugin ng mga Sodomites. Kaya nga Sodomites Sodomites meaning homosexual. Alam niyo ba yun ng Sodomites? Sodomites meaning homosexual. Lalaki, gusto na lalaki. Ganyan. At sa istorya dyan, Brad, both young and old. Ibig sabihin, may bading na bata pa lang, bading na. Grabe na kumimbot. Para malaman mo raw na bading, Brad, ang isang Brad. Paganunin mo daw yung ganun ba? Tapos sabihin mo, tingnan mo yung pag gumanon daw yun, wala na, alam na. Walang pangalan na. Isa siko, pastor. Sa siko. Pag gumanon, mag-ingat kayo ha. Pag gumanon daw. Ano ba talaga? Pag gumanon, bading. Pero pag gumanon, lalaki. Hirap magkamali tayo, bro. Gumanon tayo na. Delikado. So, mga kapatid, ano nangyari? Alam naman natin ang kwento dyan. Binulag ng angel yung mga tao. Hindi nila, where am I? Where am I? Parang si Biden lang ba? Where am I? Ganon ba? So, ano nangyari? Nabulag sila na. Kasi gusto nilang sipingin eh. Hindi po pwede. Ngayon, sa verse 13, Brad, tingnan mo. Ibaba mo lang doon sa baba, Brad. Okay. Sa verse 13, for we will destroy this place because the cry of them is waxing great before the face of the Lord. Lord, yung malaking Lord ha. God yan. Elohim yan. In 3. Okay. And the Lord had sent us, pinadala kami. Sent us to destroy it. Okay. To destroy it. Tama? So, sila ang magsisira. Ngayon, pagdating doon sa 24,
Then the Lord rained upon Sodom and upon Gomorrah brimstone and fire from the Lord out of heaven, and He overthrew those cities and all the plain, and all the inhabitants of the cities, and that which grow upon the ground. O, kita mo yan mga kapatid? Yung word dyan, yung mga salita dyan, it is the Lord. The Lord yung the Lord gave a omnipotent judgment through the angels. Okay. Through the angels. At ang angels na yon ay pinapakita dyan, pinapaliwanag niyan that it is the Lord Jesus Christ. Paano natin mapatunayan? Kung maalala ninyo, naalala niyo ba na si Abraham ay nakipag-bargain sa mga angels na yon? Di ba? Dumating. Okay. Nakipag-bargain si Abraham doon sa chapter 18 na, Lord, wag naman kung may makita ako na 50 na mga righteous dyan, sisirain mo pa ba rin ba? O, di, ang sagot naman ng Diyos, kung makakita siya per adventure, pag makakita siya mga 50 na righteous soul dyan, hindi ko sisirain. Nakita niyo mga lingwahe, hindi ko sisirain yung Sodom and Gomorrah. Kung may makita ko 50, wala naman talaga siya makita eh. Kasi ang nasa utak ni Abraham, hindi mo talaga pwedeng i-outsmart ang Diyos. Bakit? Alam ng Diyos. Alright? Alam ng Diyos eh. Na ang righteous doon, si Lot lang eh. Oo. Si Lot lang ang righteous doon. Paano mo sabing righteous si Lot? Doon sa book of First Peter, sinabi doon na si Lot talaga ay righteous. But that Lot, a righteous man, yun ang wordings doon eh. Na siya eh, nag-wax and grow yung niya eh, espiritu niya eh, dahil sa, na-compromise nga siya. So, ganun yun. Doon naman yan eh, sa soteriology. So, mga kapatid, nakipag-bargain ulit si Abraham. Di ba sabi niya, oh Lord, kung mayroong 45, pwede. Hindi mo sirain yung son mo? Ano sabi ng Diyos? Ng angel? Kung may makita akong 45 souls, ganito, ganyan, hindi ko sisirain ang Sodom and Gomorrah. Kasi nga, sabi ba naman doon, 45, and then pagka 50 righteous city, I will spare. And Abraham, behold now, okay, in verse, Genesis chapter 18, verse 29. Okay, sa 29 tayo, brad. Genesis chapter 18, verse 29. Okay, anong sabi dyan? And he spake unto him yet again, si Abraham, and said, peradventure, there shall be 40 found. Tapos 45, 40 na lang. Then, and he said, I will not do it for 40 sake. Angel ang nagsalita dyan. Pero magagawa ba ng angel yan to implement a omnipotent judgment for Sodom and Gomorrah? Hindi magagawa ng angel yan. Bakit? Diyos ang gumagawa nun. Okay. Kasi nga, sinabi ko sa inyo kanina, ang ministry ng angel ay iba. They are called ministering spirits. Alright? They are called ministering spirits. To who? To the ears of salvation. Sino yun? Tayo yun. Okay? Ganon siya. Makakagawa siya ng ibang bagay, but at the expense of kung ano ang gawin ng Diyos. Pero, ang pinapaliwanag natin dito is the pre-appearance of the Lord Jesus Christ in the form of an angel. Tama? Kasi nga, paano mo patunayan na si Hesus Kristo yun? Paano mo pala na Diyos yun? Ang Panginoon yun? Kasi sa mga lingwahe na ginagamit. Naunawaan ninyo? Okay. Sold out ba tayo dyan? Na, paano natin nalaman na ang nagbunaw ng Sodom and Gomorrah ay ang Diyos? Pero angel ang pinapakita. Pero ang Diyos yun, si Jesus Christ. Bakit? Doon pa lang sa chapter 18 to 19, makikita mo na it was the Lord Jesus Christ. Agree? Amen ho ba? So now, next verse. Doon naman sa Genesis chapter 16, verse 10.
The angel of the Lord makes promises and prophecy. Yung pinapakita ko sa inyo, sinabi ko sa inyo kanina. Ang Diyos lang nagpo-prophesy. Nagpo-prophesy ang Diyos against, kung ihalin tulad mo siya sa angel, ang angel ay hindi nagpo-prophesy. Nowhere in the Bible that the angel prophesying. Alright? It is the Lord Jesus Christ. Genesis chapter 16 verse 10, and the angel of the Lord said unto her, I will multiply thy seed exceedingly. Ang angel, Brad, hindi niya kayang gawin yan. I will multiply. Hindi mo para malaman mo na angel yan, go back unto Genesis chapter 12, na ang Diyos nakipag-usap kay Abram, na I will multiply thy seed exceedingly. At sa mga sumusunod mga na chapter, sabi pa nga ng Diyos ng angel sabi pa nga ng Diyos look at the heaven. You will see this. Can you tell the numbers? Hindi. Look at yung mga sa dalampasigan, sa mga buhangin dyan. Can you tell me how many? Well, hindi naman niya kayang bilangin Ganyan ang seed mo. Because I will multiply thy seed. That is the promise of God to him. Nakita mo? And yet, dito, when the angel of the Lord said in Genesis chapter 16 verse 10, ano sabi doon niya kay Hagar? And the angel of the Lord said unto her, I will multiply thy seed. Yung word na I will multiply thy seed, Diyos lang makapagsabi niya. Naunawanin niyo? Kasi nga po, that angel of the Lord is exactly the pre-appearance of the Lord Jesus Christ in the Old Testament. The pre-incarnate of the Lord Jesus Christ in the Old Testament. Amen? Maliwanag ko ba sa inyo? And verse 12, Brad, baba lang. And he will be a wild man, his hand, sa 11, Brad. And the angel of the Lord said unto her, Behold, thou art with child. Kita mo? Ang Diyos. Alam kasi ng Diyos, dalawang tao ka, may anak ka. Okay? Hindi pa ipinanganak pero alam na ng Diyos na may nagdadalang tao na yan. Ganon. Amen mga kapatid? Yan lang ay dagdag lamang. Dagdag lamang sa patunay na ang speaker dyan in those verses is the Lord Jesus Christ, hindi angel. Kasi ang angel is only a created being. Okay? Amen mga kapatid? Now, next is Genesis chapter 48. In Genesis chapter 48, doon muna tayo sa Genesis chapter 22. Okay. Genesis chapter 22, verse 11 to 13. Again, angel of the Lord na naman ulit. Genesis chapter 22, verses 11 to 13. 11. And the angel of the Lord, angel of the Lord na naman. Okay? Called unto him out of heaven and said, Abraham, Abraham. Maalala mo, pinaliwanag na natin ito na si Isaac nung inoffer. Okay. Kasi ang unang mga salitaan doon sa verse 1 daw, Brad. Subukin natin sa verse 1 yan. Okay. And it came to pass that after these things that God, tempt Abraham. So God God, ang Diyos mismo ang nagtisting sa pananampalataya ni Abraham. Pagdating sa the same chapter, verse 11, ito na, nagbago na ang salita. And the angel of the Lord, kasi nga, anong tinawag, ang tawag ito, kasi nga, si Isaac ay talagang, sabi ni Abraham, pag i-offer natin si Isaac, di sige, i-offer natin. Siguro sabi ni Abraham, basta parang Ilonggo yata yung si Abraham, sinasabi mo. Kasi kung offer natin si Isaac, ano man mahimo tayo. Naintindihan yan ni Sister Glyza. Kung ano man, kung pamungkuton, boto ang di ba? Ganyan.
Kay why ka man di mahimo eh. Oh. Oo. Ah. Ilonggo ka man galito. Ay, man si Toto. Oo. Si Kuan daw, Ilonggo man daw to si Kuan. Si kining Douglas MacArthur. Paano naging Ilonggo yun? Hindi kay sabi na Toto. May Toto. Okay. In Genesis chapter 22. Okay. In Genesis chapter 22, and then sabi dyan, sa verse, anong sinabi dyan? 11, no? Okay. And the angel of the Lord called on him, Abraham, Abraham. And he said, here am I. And he said, lay not thine hand upon the lad. Huwag mong saktan yan. Neither do thou anything unto him, for now I know that thou fearest God, saying, thou hast not withheld thy son, thine only son, from me. Sabihin kayo ng angel yan, from me. Hindi sabihin ng angel yan. Sabihin ng Diyos, bakit mo angkin ka dyan? Creative being ka lang. Oh. Di ba? Ay, buti kung si Satanas yan. Sa Satanas sabihin nyo, practice lang to. Practice lang to. Hindi, totoong makasalanan ka eh. Kasala ka eh. Bakit? Kung sa Isaiah 14:12, I will make myself, I will be like the Most High. Grabe ba? No? So alam natin mga kapatid, ang unang bungad, God tempt Abraham. Pero pagdating sa mga verse 11, sa 12 and 13, makita mo na angel of the Lord nagsalita ng ganon na may attribute as God. So therefore, hindi angel yun. Angel in form, but it was the pre-appearance of the Lord Jesus Christ. Nakita ninyo, naintindihan ninyo. Dikdikin natin para lalong maliwanag ba? Kahit maliwanag na sa inyo, sabihin pa natin ng mga versikulo. Okay, so, in verse 13, Brad, and Abraham lifted up, may ipinalit ang Diyos. Okay? Sa kakatayin. Imbis na si Isaac, Aram na. Okay? There is a behold, behind him, a ram caught in a thicket by his horns. Ibig sabihin, lalaking tupa. Okay, yan ang ram. Okay? So, may pinalit ang Diyos. No? So, yung mga ganong mga aksyonan, ganong mga tagpuan, ganong mga salitaan, ganong mga lingwahe, Brad, ma-differentiate mo agad. Is it really the angels talking or is it the Lord Jesus Christ? Yeah? Makita niya? Bakit? Alam niyo ang pundasyon, kung ano ang function ng angels. Di ba? Alright? Next. Last. Last na. Wala pang alas 12. Tapos na tayo. Kasi pupunta tayo sa kabila. And Genesis, in the Genesis chapter 48, verses 15 to 16. Genesis chapter 48, verses 15 to 16. Okay. Ano sabi niyan, Brad? And he blessed. Ito yung patapos na ang mga chapter sa Genesis. Pag patapos na ang chapters ng Genesis, ang ibig sabihin lang yan, it is the near death of Jacob. Kasi papasok na ang book of Exodus. Tama? Hanggang ilan lang ba ang chapter ng Genesis? 48, pagdating sa 49, wala na yata 49 yan eh. Tingnan natin kung hanggang 49 pa ba. 49 ba. Oo, hanggang 50 pa nga eh. Oo, hanggang 50. So ito po yung si Jacob dito sa tagpong ito ay malapit na siyang terminally ill na siya ba? O hindi na makikita yung niya dahil matanda na. Okay. So anong nangyari ganito? And he blessed Joseph and said, God before whom my fathers Abraham and Isaac did walk, the God which feed me all my life long unto this day. Ibig sabihin, kung maalala ninyo,
na ang Diyos ay nangako kay Jacob na sabi ni Jacob, pag nagbigay ako sa iyo ng tithes and offering, nakita mo, wala pa si Moses mayroon na, tithes and offering. Pagpalain mo ako. Parang nangundisyon si Jacob Pero talaga namang hindi dahil sa nakipag-bargain si Jacob sa kung magbigay siya, pagpalain siya. No! Kundi, sinunod lang din ng Diyos ang kanyang pangako, yung kanyang covenant, unto Abraham and Isaac na i-multiply niya ang Israel. Okay, i-multiply niya ang Jacob So, dito sa pagtagpong ito, talagang tinupad ng Diyos na pagpalain nga talaga niya si Jacob. In what way? Ganito ang pagkilos. And he blessed Joseph. Di ba, dalawa ang anak ni Joseph? Ang pinalit kay Joseph, sa 12 tribes ni Israel or ni Jacob, dahil si Joseph nandoon sa Egypt, dalawa ang tribo na ipinalit sa kanya. Or instead sa kanya ba? Si Ephraim at saka si Manasseh. Agree? Now, pagdating sa blessings, ito na yung dalawa sa harapan niya. Naalala mo? Na-intertwine ang blessings. Kasi ang kanan, ito ang i-bless mo Hindi nagustuhan ni Joseph yon. Kasi dapat pag nagbigay siya ng blessings, dapat ganun. Oo. Kung sinong panganay, yan ang bibless niya. Ang sunod na lang, so to follow ang isa. Basta ang firstborn ang mauna. Pero na ganun Di ba sabi ni Joseph, "Wag, Father, hindi ganyan." Pero ang sabi ni Abraham sa 16, sa 16, and the angel, tingnan mo, Brad, hindi kilos ni Joseph ang paglagay ng ganun. It is God. Hindi angel na malak. Kundi God iyan. It is the Lord Jesus Christ who prompted Joseph to intertwine. Ganun ba? And the angel which redeemed me from all evil, bless the lads, and let my name be named on them, and the name of the fathers Abraham and Isaac, and let them grow unto a multitude in the midst of the earth. In verse 17, and when Joseph saw that his father laid his right hand upon the head of Ephraim, kasi si Ephraim pangalawang anak, si Manasseh lang yung unang lumabas it displeased him, and he held up his father's, father? Tinanggal pa niya. Pero anong sa, to remove it from Ephraim head and to Manasseh's head. And in verse 18, ano sabi ni Joseph? And Joseph said unto his father, "Not so, my father, for this is the firstborn. Put thy right hand upon the head of his head." Parang, doon sa normal na pag-ano ba? Pagdating sa 19, and his father refused and said, "I know it, my son. I know it." Nakita mo yun? Bakit? Ang pundasyon o ang basihan, mga kapatid, sa pag-bless, mga kapatid, doon sa mga sinundan ng mga verse, and the angel na nag-bless sa kanya, nagpapala sa kanya. So therefore, siya din ang basihan sa paglagay ng blessings. And he also shall be great, but truly his youngest brother shall be greater than he, si Ephraim. And his seed shall become a multitude of nations. Yan. So question, it was really the angel who will fulfill or who will do that kind of ceremony? Yung prinsipyo na pagpalain niya ang pangalawa instead sa panganay, kasi ang firstborn dapat sa Diyos yan Tama? Ang prinsipyo, ang firstborn dapat sa Diyos yan. Pag ang firstborn may problema, katulad ni Esau, may problema, bininta niya ang birthright niya dahil lang sa alright? May problema. Kaya ang blessings napunta kay Jacob.
imbis na kay Esau. Sa pangalawa, kay Jacob na punta. Tama? Naalala ninyo sa Book of Genesis? Oh, at napatunayan lang naman talaga, pagdating ng mga panahon, na si Esau talaga, hindi naman talaga karapat dapat sa blessings ng Diyos. Bakit? Maraming kabalbalan naman nagagawa. Nakita niya? Oh. Samantalang si Jacob, iba, masunurin si Jacob. Pastor, paano yun? Blessings pa ba rin ba ng Diyos? Na ang ginawa nga ni Jacob at saka ni Rebecca. Eh talagang, Rebecca ba yun? Jacob, Rebecca? Rebecca yata eh. Esau eh. Esau at saka si Jacob. Hindi, kasi ang asawa ni Isaac si Rebecca. Si Jacob, si Leah at saka si Kuan. Si kining Rachel. Oo. Yan. Di ba ang asawa ni Jacob, dalawa? Si Leah at saka si Rachel. Tapos si Rachel namatay nung pinanganak si Benjamin. Oo. So tingnan mo si Jacob. Ay hindi, Brad. Talagang nakalimutan na ng mga Book of Genesis natin ah. Okay lang. Oo. Si Abraham, asawa ni si Sarah. Si Isaac at saka si Rebecca. Si Rebecca ang gumawa ng paraan noon kay Jacob. Yan. Kahit medyo deceiving ang pagkagawa, wala tayong magawa. Ganun ang ginawa nila eh. Nirecord din ng Diyos eh. Yung ginawa nila eh. May nagtanong sa akin yan, oh, Pastor, paano yung ganun eh? Bakang deceiving naman yung ginawa niya. Ano gawin natin? Maghanap tayo ng iba pang ginawa nila. Wala naman. Sinulat na nga dyan sa Biblia eh. Na ganun nga ang ginawa eh. Oo. So, kahit deception eh, gawa natin. Ganon man ang ginawa nila. Oh. So, mga kapatid, it was the angel, but it's not actually the angels called Malak, but it was the Lord Jesus Christ. Amen ho ba mga kapatid? So, mga kapatid, lagi nating tandaan. Kasi alam niyo kung bakit. Ito na lang. Last na lang. Bakit itinuturo natin ang tamang katuruan about Christology? That Jesus Christ appeared in the Old Testament in the form of an angel. Okay? Kasi alam niyo mga kapatid, sa Jehovah's Witness, alam niyo yung Jehovah's Witness? Ang katuruan nila, si Jesus Christ daw ay angel. Particularly, si Archangel Michael. Kapatid, sinabi ko na sa inyo kanina na ang angel created being only. Tama? Tama? Pero sa kanila, si Jesus Christ at saka si Archangel Michael, siya rin, iisang tao yan. Patunayan ko sa inyo. Sa kanilang Biblia, kapatid, open the Bible, Brad, in the book of, dito tayo magtapos eh, in the book of 1 Thessalonians 4:16. Sa 1 Thessalonians 4:16, tingnan nyo ha, King James, bear with me, think with me. Anong kasabi dyan? For the Lord, gamitin ninyo yung pinag-aralan ninyo sa English 101. For the Lord Himself shall descend from heaven. Naunawaan ninyo? The Lord Himself ha, si Jesus Christ yan. For the Lord Himself shall descend from heaven. Nanaog siya. With a shout, kama? With a shout, kama? With the voice of the archangel. So, ibig sabihin, dinescribe dyan, sinabi dyan, na si Jesucristo, bababa, with a shout. Sa palagay niyo ba siya ang magsashout? Oy, darating ako. Brad, sa mga ceremony, sa mga hari, Brad, hindi ang king ang magsashout. No? Kabuang naman yan pagka ganun. Mayroong magsashout dyan, iba. Tama ho ba? Di ba? Si Moses, nung bumaba, sino man nagsashout doon? Ano naman niya? Hindi naman siya eh. Ganun yun. Hindi naman trabaho ng king na ganun. So, may magsashout para sa kanya. Mag-aabiso ba? Oh, darating na. Ang ano? Oh. Okay. Naintindihan niyo? Ang magsashout sa kanya, Archangel. Tama ho ba? So, may pagkakaiba sa King James Version, King James Bible, pag naog ni Jesucristo, may magsashout. Anong shout yon?
a voice of the archangel. Tama. So, ibig sabihin, may Jesus Christ, may angel. Sino yung archangel na yun? Si Michael. Wala na iba eh. Kasi si Gabriel, messenger yun eh. Oh. And with the trump of God. So, mayroon pa rin magtutrumpita dyan. Hindi yan si Jesus Christ. Naunawaan ninyo? Here comes the Bible of the Jehovah's Witness. New World Translation. Ha? New World Translation. Pastor. Oh, yan. Sige, ano sinabi dyan, bro? In-screenshot ko yan eh. First Thessalonians. Ang First Thessalonian ng mga Jehovah's Witness, ganito. Brad, i-type mo. Jehovah's Witness, First Thessalonians chapter 4, verse 16, Jehovah's Witness Bible. Sige. Di ba kayo, in-screenshot ko eh. Alam niyo yung pagkasabi niya? Sige Brad, dito na lang, babasahin ko. Diyan na lang pakita mo. Oh. With the voice of an angel. Kita mo. For the Lord Himself shall descend. Si Jesus Christ yan from heaven. With a shout. With the voice of the archangel. Siya mismo, pagbaba niya, mayroon siyang boses of the archangel. So therefore, masasabi mo nga na si Jesus Christ at saka yung angel, na si archangel, isa lang. Bakit? Biblia nila, may problema eh. May dala-dala trumpeta sa pastor. May dala-dala siyang trumpeta eh. Pero kung sa King James na Bible ang pagkasabi, iba. Entourage. Iba. Si Jesus Christ bababa with the voice of archangel, with the voice of archangel. Iba o tingnan mo. Sa kanila, with a shout, for the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice, ibig sabihin, continuous words, continuous, ano ba yan, predicate na yan. Basta kay, continuous word niya, na si Jesus pa rin, ay mayroon ding voice of an archangel. Kumbaga si Jesus bababa na may boses na archangel. Ano ba naman yan? Yan ang problema pag hindi ka mag-iingat, pag gagamit-gamit ka ng NIV, NWB, parang ganon. Oo. Yun ang problema. Kaya ang Jehovah's Witness, ang turo nila, si Jesus Christ ay angel. Abay, Brad, kung si Jesus Christ ay angel, abay, created being si Jesus Christ. Hindi siya creator, but He is a creation. Therefore, hindi siya Diyos. Kaya tama lang yung doktrina nila sa kanila ba? Tama sa kanila na si Jesucristo hindi Diyos. Isa lang talaga ang Diyos sa kanila. Ang Diyos, God the Father. Dito naman, Allah. Doon naman sa kiniglesia ni Cristo, no offense sa inyo, ay talagang tao lang talaga si Jesucristo sa inyo. Bakit? Kasundo-sundo kayo sa Biblia din yung ganun eh. Sa atin, Brad, Christology natin, maliwanag, ang angel is only a created being. Creator, si Jesus Christ. May pagkakaiba, ang creator na si Jesus Christ, He is the Lord. May pagkakaiba din ang mga angel. Sa kanilang Biblia kasi, Brad, yung mga angel of the Lord doon sa Old Testament, Brad, dire-diretso lang pagkasabi, ganito, angel of the Lord, wala nang pinagkaiba. Yung si angel na, si Jesus Christ pa, si Jesus Christ talaga, whole Bible na talaga yon. So, dapat, may mga pasahe sa Biblia na madistinguish mo ba, madistinct mo, na itong versikulong ito, talagang angel of the Lord ito, ang narrative dito. Ito naman, well, parang, hindi naman yata angel of the Lord to na angel talaga eh. Kundi, it refers to someone. Sino yon? Jesus Christ na. Tama ba? Nakuha rin yung toro, mga kapatid, na the pre-appearance, pre-incarnate Jesus Christ in the Old Testament in the form of an angel. Amen ho ba? Maliwanag ba sa inyo? May question ho ba kayo? Tanong kayo? Maliwanag sa inyo? Amen. Kasi next naman, the incarnation of Jesus Christ in the New Testament. Pastor, grabe naman, pahirapan ba natin sarili natin? The incarnation of Jesus Christ in the New Testament, siya na mismo. Katawang tao. Tama.
mayroong mga Biblia dyan. Ipaliwanag kasi natin, in Christology, His past, His present, and His future. His deity and His works. In the Old Testament, He works, being God. In the New Testament, He works also in the form of man. Yan. Ganun ba? Okay mga kapatid? Maliwanag sa inyo. Christology natin yan. Alright? Any question? Wala? Meron po ako pastor, pero Trinity yung question niya. Trinity, okay. Ano ba yun? Kasi kay Pastor Bien, tinanggal niya yung pagtawag sa God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Ang sa kanya, God Father, God Son, God Holy Spirit. Kasi pag sinabi mo God the Father, singular form na God siya. And the same with parang tatlo talaga yung Diyos. So ang ginawa niya, God Father, God Son, God Holy Spirit. Yun yung turo sa kay Pastor Bien. Ganun. Okay. Yung word May okay ba kasi yung Kumbaga triune God sa Trinity? Parang ganun yung tinuro niya. Okay. Kanina po na Magandang tanong yan, brother. Yes, Interesting. Oo. Kasi magiging singular form na God Father, isang Diyos lang siya. Parang ganun. Which is ganun, parang ganun sa Catholic. Parang Okay. isang Diyos nga si Father, ibang Diyos nga si Son. Ibang Diyos yung Holy Spirit sa kanya. Okay. Hindi siya Trinity. Okay. Triune. Hmm. Brad, actually, hindi kasi tayo magaling sa English. Kasi ako hindi naman ako kining English teacher. Kung English teacher yung mga wording, mga ganun ba, no? Pero granting, wala namang debate doon, no? Kasi ang paniwala naman natin ay alam naman natin God the Father is God, God the Son is God, God the Holy Spirit is God, no? Even without whatever. Meron kasi Okay. But maaring sa using English language ba, mga ganun, no? May mga conjunction kung tawagin yan, ganito, ganyan, no? So, sa English 101, ganun yan eh. Pero, hindi man tayo English teacher. But, okay. Yung the word God the Father is also mentioned in the Bible. It is mentioned 13 times. The word God the Father. I will give you one example. John chapter 6 verse 27. One sample only. No? Pero ang punto dito, dapat hindi mawala yung dapat ang punto dito na dapat hindi mawala talaga na God the Father is God or God Father. Okay? Kasi ang gusto siguro ni si Pastor Ben ay hindi mawala yung plurality niya. No, kasi ang Elohim talaga is in 3 person. Correct naman yun. No, tama yung sinabi niya. But minention kasi din dito in John chapter 6 verse 27, Brad. 13 times binanggit yung God the Father. Okay. Labor not for the meat which perisheth, but for that meat which endureth unto everlasting life, which the Son of Man shall give unto you. For him hath God the Father sealed. Okay. Mayroon pa siya sa 1 Corinthians, mayroon siya sa Galatians, God the Father talaga. And Galatians 1, 2 times mentioned God the Father. Grace be to you and peace from God the Father and from our Lord Jesus Christ. In Ephesians, binanggit din. Peace be to the brethren and love with faith from God the Father and the Lord Jesus Christ. So, in any way, no? Hindi nawala ang thought. No? Ang thought niya na God is the Father. God the Father is God.
God, or God Father is God, God Son is God, and God Holy Spirit is God. So, yun ang pinaka-importante. Mahirap dyan, kung nawala talaga yung pagka-Diyos nila, yun ang question doon. So, yun, I think yun naman ang gusto siguro ipunto ni Pastor Ben. So, any other questions? Any other questions, Brad? Wala na. Maliwanag sa inyo. Maganda yung tanong niya. At least, maano natin na nabigyan natin din ng kaliwanagan. Alright. No any questions? Tayo manalangin. Heavenly Father, once again, Lord, we thank you, God, for thy words. We thank you for the study about Christology. We understand, and by our faith, we know that the pre-incarnate appearances of the Lord Jesus Christ in the Old Testament varies through Melchizedek, the angel of the Lord, the angel of God. Salamat, Panginoon, sa katunayang iyan. Because there are lots of teachings that the Lord Jesus Christ and the angels are the same. And it is not. Because the angels, or malak, or the angelos in Greek language, is a created being. While the Lord Jesus Christ is creator. Salamat, Panginoon, sa kaunawaan. Salamat sa iyong paggabay. Salamat sa banal na Espiritu na nagtuturo sa amin to understand the words. And all these things we thank you and we praise your name in the name of Jesus Christ, our Lord and personal Savior. Amen. Amen. Kape, mga kapatid. So pumunta si Jen. Sunduin ko po sa